verse 8 to 17. Una, ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas. No? At ang unang tanong ko po ay, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pangalawang tanong, ano ang katiyakan na tayo nga ay ligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Napakahalaga po kasi ang pinaka-basic, pinaka-pundasyon ng ating paglilingkod ay ang pagkakatiyak at pagkakakilala sa ating Diyos na ating pinananampalatayanan. Napakahalaga po nito. Pag nakuha po natin yung pinakahaligi ng ating pananampalataya, pinaka-basic, alam na po natin na ang lahat ng kasunod ay ang mga bagay na ipinangako ng Diyos para sa lahat ng nananampalataya. Sabihin nga po natin ng malakas na Amen. Okay, kailangan ko hong marinig din yung inyong partisipasyon sa ating gawain para ho sigurado na ang aking pong sinasabi ay inyong nauunawaan. No? Okay, sabi ho niya doon sa Romans chapter 10. Ito po yung ating pananampalataya sa Panginoon Jesucristo na kung saan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay naligtas. Okay, sabi mo niya doon sa verse 8 hanggang 13. Ito yung napakahalaga po sa atin, ang pananampalataya. Ngunit, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa sa iyong bibig, at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salita ng pananampalataya na ipinahahayag namin. Kung ipapahayag mong si Jesus ay Panginoon at mananampalataya kang siya ay binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pagkat nananalig ka sa pamamagitan ng iyong puso at sa gayoy pinawalang sala, nagpapahayag sa pamamagitan ng labi at sa gayoy naligtas. Ganito ang nasasaad sa kasulatan: ang sino mang nananalig sa Kanya ay hindi mapapahiya. Walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Hintil. Isa ang Panginoon ng lahat na siyang nagbibigay ng saganang biyaya sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Gaya ng nasusulat, bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito yung pananampalataya po natin. Tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga po rito, ang pananampalataya ay narinig natin sa pamagitan ng pagpapahayag. Amen po kayo? At dahil narinig po natin ito, ang isang paraan para po maligtas tayo, Romans 10:9, yun po ang sinulat ko dyan sa may bago po nating signboard. Yung Romans 10:9 na kung saan, kung ipapahayag mong si Jesus ay Panginoon at mananampalataya kang siya ay binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Narinig po natin ang salita po ng Diyos. Ngayon po doon sa mga first time, narinig po ninyo ngayon ang salita ng Diyos. Nasa pamagitan ng salita ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya. At ang pananampalatayang nailagay sa ating puso ay magkakaroon ng katiyakan na tayo po ay ligtas kung ipapahayag ito sa pamamagitan ng ating mga bibig. Ay nga, Romans 10:9, uulitin ko po ulit. Ito po yung isang sinasabi ng Biblia na ikaw ay maliligtas, sabi niya rito, kung ipapahayag mong si Jesus ay Panginoon. At mananampalataya ka
na siya'y binuhay muli ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ito po yung pananampalataya natin. Tayo po ay naniniwala na tayo po ay ligtas dahil ito ay sinasabi ng Romans 10:9. At alam nyo ba ano ang kasunod po ng pananampalataya natin? Sabi niya po rito sa verse 11 and 12. Verse 11 and 12. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino mang nananalig sa Kanya ay hindi mapapahiya. Walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Hintil. Isang Panginoon ang lahat na siyang nagbibigay ng sanganang biyaya sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Pagkatapos po nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay ligtas. At maliban po na tayo ay ligtas, anuman ang hihilingin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi po, siya po ay napakasagana sa lahat ng tumatawag sa Kanya. No? Amen po? Pag ikaw po ngayon ay ligtas, ikaw ngayon ay may karapatang humingi ng lahat ng ating pangailangan, at sinasabi po nga rito sa aking sinabi na siya ay napakasagana sa lahat ng tumatawag sa Kanya. At sabi po sa Romans 10:13, gaya ng nasusulat, bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay naliligtas. Ang una ko pong tanong kanina, pagkatapos ko pong ipakita kung paano ho tayo nananampalataya at ano po ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Narinig niyo po ngayon, pero may iba pang paraan na kailangan ho ng mga taong marinig para sila ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung nakasulat doon sa verse 14 to 17. Paano po tayo nagkaroon ng pananampalataya? Ako po ay isa sa tinawag sa pananampalatayang ito sa ganitong paraan. Yung nakasulat sa Romans 10:13. Okay, sabi ho niya, ay 10:14 hanggang 10:17. Okay, sabi po niya rito, paano nila tatawagan ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano nila sasampalatayanan ang hindi nila napapakinggan? At paano sila makapakinig kung walang nangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Tulad ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paang nagdadala ng magandang balita? Doon po sa unang tanong ko, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Una po, may mga tinawag upang mangaral. Purihin po ang Diyos. Ako po ay naligtas dahil po mayroong nangaral sa akin. Mayroon po isang kaklase ko na tinawag at siya'y naligtas, at ang kaligtasan ito ay ipinangaral din po sa akin. Kaya po ako ay naligtas. At sabi po doon sa verse 17, tingnan po ninyo, no? Ay, napakahalaga po na ang napapakinggan ninyo ngayon ay hindi basta nakasulat sa Biblia o sinulat ng kung sino paman, kundi ano po yung nakasulat sa Biblia. Okay, sabi mo niya, itong pangangaral ng mga tinawag upang mangaral ng salita ng Diyos para sa kaligtasan, sabi po dito sa verse 17, kaya nga ang pinananampalatayanan, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig, at ang mensahe na papakinggan sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Praise the Lord! Ang lahat po ng napapakinggan mo natin, ang kaligtasan na ating natanggap, ang pananampalataya na ating narinig sa pamamagitan ng mga taong nangaral ng salita ng Diyos, ay wala silang ipinahahayag kundi ang salita ni Kristo. Siya po mismo ang nagsalita ng mga bagay na ito. Maraming mga bersikulo na siya mismo ang nagpapahayag tungkol sa kaligtasan. At sinasabi nga po rito, ang